Ako po ay si Bro Atan, 12 years na sa Faith Life. Na-invite ako ng cousin ko. Nung one time na naghahanap siya ng church, then nirelay niya din sa akin. Ang isa sa mga na-experience ko ay breakthrough. Sa tunay nga, sabi ng salita ng Diyos, one word from God can change your life. So, nung una, pa-attend lang ako dito. And then, one time, nag-attend ako ng midweek service nung tinatalakay ni Pastor William yung about sa financial breakthrough. So, narinig ko yung salita ni Lord. Ang sabi doon sa Malakay 3:10, "Test me in this if I will not open the windows of heaven." So, nung una, pinaniwalaan ko and then in-apply ko siya. No, dati kabi-kabila rin yung baon ako sa utang, baon ako sa mga problema na hindi naman natin may kakailan na masipag din naman, no. Pero hindi sapat kung ano yung alam mo, hindi sapat kung ano yung ability mo, kundi naniniwala ako na sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Kaya mula noon, nung in-apply ko every word na napapakinggan ko, nagkaroon ng breakthrough sa buhay ko. Lalong-lalo na sa area na financial, nagkaroon ng kalayaan sa mga utang, nagkaroon ng savings, and then yung mga bagay na hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ay nagkaroon. Dahil yun ay sa biyaya ng Diyos. Tulad nung pandemic, alam po naman po natin na napakahirap pagdating sa financial, pero walang mahirap sa taong may pananampalataya. Kaya sa akin, tulad ko, kahit pandemic, nakabili ako ng motor dahil sa biyaya ng Diyos. And then the following year, sa bahay naman, so pinagkaloob sa akin ng Panginoon. So all I can say is, God is good. When you believe, you will experience what He has told you. Kaya, to God be the glory. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ni Lord, hindi ka talaga bibitaw. No? Talagang magpapatuloy ka. Kasi I am propelled by the living testimony na ipinaranas sa akin ng Panginoon na mas higit pa yung mararanasan mo. Sabi nga laging sinishare ni Pastor na faith after faith, level after level, grace after grace yung mararanasan. Kaya sa akin, talagang yun yung pupush sa akin yung love ni Lord, no? Na kung pinaranas sa akin yung mga bagay na hindi ko pwedeng ma-experience pero naranasan ko, how much more doon pa sa mga darating na panahon. Ang sabi nga, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what He has in store for us, but the Spirit revealed it unto us. Pinapakita ng Banal na Espiritu kung ano yung mga upcoming event para sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasi naniniwala ako dun sa pag-ibig ng Ama na sasabihin niya yung mga naisin niya para sa kanyang anak. And at the same time, inihahanda niya yung dapat mong lakaran. Yung magiging future ko, inihahanda na ng Father God para sa akin at sa aking pamilya. Encouragement ko lang sa kapwa natin, mga mananampalataya, na magpatuloy lang tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi niya hayaan na yung sinabi niya sa atin ay hindi magkaroon ng katuparan.
hindi mawawala yung mga challenges. Pero ang kagandahan doon, ang sabi ng Lord, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan, kundi naroon siya upang tayo ay bigyan ng kalakasan, bigyan tayo ng katalinuhan, bigyan tayo ng mga instructions sa ating mga gagawin. Kaya tulad natin, nandyan palagi yung pag-ibig ni Lord na siyang tutulong at siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng lakas at ng pag-asa para sa buhay natin, na bagamat nandoon tayo sa sitwasyon na hindi natin kaya, pero naniniwala ako na kaya ni Lord baguhin at kaya niyang i-turn around yung situation natin for the good.